Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So muli po, nandito na naman po ang lingkod, Epifanio Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. Okay, pero bago ang lahat, tulad pa ng ating nakasanayan, binabati mo na po natin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po sumusubaybay at maging mga Epifanio supporters po, no? At syempre, binabati din po natin ang magandang umaga ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa umaga po ito, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po natin patatagalin pa. Ito pong ating pag-uusapan. Gusto kong dumiretso na tayo. Alam nyo, sa totoo lang, marami po kasing nagtatanong sa akin, ano ba ang umpisa? Ano ba talagang dahilan? Bakit bigla na lamang nagkahiwalay ng landas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Sara Duterte? So ilang beses ko na po itong inulit dito, pero alang-alang po sa mga bago nating mga subscriber at sa mga taga-subaybay natin. Kasi ang gustong palitawin ng mga Duterte, kaya gustong ipa-impeach si Sara Duterte dahil sa pinupolitika. So, yan ang gusto nilang palabasin, pinupolitika. So, gusto ko pong liwanagin sa inyo ang lahat para po maintindihan ng ating mga kababayan na wala pong pamumulitika sa naisin po ng Kamara na ipa-impeach si Sara Duterte. Okay, umpisahan po natin. Kung titignan po ninyo, simula po nang sila ay nagtandem, mula nung eleksyon, kasama sila, maganda yung nila, samahan. At magaganda din yung kanilang mga plataforma. Tama? So, nagsimula lamang po yung lahat-lahat, no? Nagsimula lamang po na masira ang samahan ng mga Duterte at ng mga Marcos sa kadahilan ng ano? Dahil lang ba sa chismis, no? Kung maalala po ninyo, nag-umpisa po ito nung pumutok po yung katiwalian, lumabas na amoy, nakita, nasaksihan yung mga katiwalian na ginawa po ni Sara Duterte sa OBP. Ano-anong mga katiwalian po yun? Yung tungkol po sa ghost employee. Yung mahigit 400 po na ghost employee na yan, every month po ay ginagastosan po yan ng milyon-milyon dahil pinapasweldo po yan. Tama? Pinapasweldo po eh. At maliban doon, nakita po na questionable din yung paggamit ni Sara Duterte sa confidential fund at intelligence fund ng OBP. Na kung saan, nung kinuwenta po, tingnan nyo nung kinuwenta po nung COA, ng COA, doon sa Kamara o sa Quadcom, kung ilan yung nagagastos, abay, katakataka po. Dahil halos everyday po gumagastos ng mahigit sa, kung hindi ako nagkakamali, mahigit sa 56,000 a day. A day. So, nung sino matotal po nila yon, abay, lumalabas po na ang monthly po ay halos milyon-milyon. Dahil po sa sobrang laki at pambihirang laki at katakatakang paggastos ni Sara Duterte, inimbestigahan po yun. Ngayon, dahil inimbestigahan na siya sa OBP, nagduda na sila na kung kaya ni Sara Duterte na gumawa ng katiwalian sa OBP, bakit hindi nila subukan silipin yung kanyang ginagawa bilang kalihim din ng DepEd? Maalala ninyo,
Diba? Kung maalala ninyo, alam ni Sara Duterte sa sarili niya na wala siyang karanasan sa pagtuturo. Wala siyang karanasan na humawak ng isang eskwelahan. No? So, bakit ba kinuha niya yun? Bakit pa pinagpilitan niya yung sarili niya bakit hindi na lang siya pumokus sa pagiging vice president? Bakit kailangan niya pang kunin yung ano na yun? Dahil makakakuha siya doon ng confidential fund at intelligence fund. Nakuha ninyo? So meaning, kahit alam ni Sara Duterte na wala siyang alam sa pagtuturo, wala siyang karanasan, kinuha niya talaga ng ng pilit dahil alam niya makakakuha siya ng confidential fund at intelligence fund doon. At yun na nga ang natuklasan, mga kababayan. At nakagawa nga si Sara Duterte ng mga kabalbalan sa DepEd. At yan po ay pinatunayan ng isa sa mga senador natin na humalili sa kanya. Yung usapin patungkol sa feeding program na mga bulok, inaagnas, diba? Yung usapin patungkol sa mga project ng eskwelahan na ang kanyang proposal ay 1,000 mahigit pero hindi man lamang umabot sa 100 o kalahati o ni 50 project ang kanyang natapos. O, plus yung kanya pang mga yung usapin patungkol sa laptop, di ba? O, ang dami niyang katiwalian. Isa pa din doon, kung mayroong ghost employees doon sa OBP, meron din sa DepEd yung tinatawag natin na ghost students, na kung saan binabudgetan po pero natuklasan ng COA na wala naman palang ganon kadaming kabataan na ginagastusan talaga. Pinalabas lang ni Sara. Pinalabas lang niya, kaya pala kailangan niya magbayad o magbigay ng mga sobre sa mga nakakataas o sa ibang mga opisyal ng DepEd para nang sa ganon maging bulag, pipi, bingi sila sa mga nakikita nila. Ngayon, nung nakita po itong mga ito, inimbestigahan po ito ng Quadcom o ng Kamara. Ngayon, anong mali doon? Walang mali doon at walang pamumulitika doon, mga kababayan. May nakita may nasilip. Diba? Anong trabaho ng Kamara? Imbestigahan kung paano ginagastos ng isang opisyal ng ating bansa yung pera na ibinibigay nila o pinagkakatiwala nila sa opisyal na yun. Dahil ipinagkatiwala sa kanila din naman ng taong bayan yung pangangasiwa sa pera ng bansang ito. Ngayon natuklasan, talagang positibo na nagkasala, may kalokohan. Pinatawag ngayon si Sara. Para walang masabi si Sara Duterte, baka sabihin niya hindi siya dinadaan sa tamang proseso, sinisiraan lang siya, pinupolitika lang siya. Anong ginawa ng Kamara? Anong ginawa ng Quadcom? Pinatawag po siya para lamang pumalaman ninyo at saksi po dyan ang buong mundo. Ilang beses siya pinatawag ng formal, siya lang po ang hindi naging formal. Nag-ugaling abnormal doon sa Quadcom. Nagtapang-tapangan, nananakot, nanunumbat. Yung mga sinasabi, yung mga sinasagot ay walang katotohanan. Katulad na lang ni Mary Grace Piatos, ni Piwi. Saan ka nakakita apelyido Piwi? Diba? Isipin niyo daw mabuti. Ngayon, dahil natuklasan yung kanyang mga katiwalian, nabuhay ngayon, sinilip ngayon, tinignan ngayon kung ito ba'y matagal niya ng ginagawa nung siya ay vice mayor pa o mayor pa ng Davao. Lumawak na dahil nagtataka sila, bakit ayaw sumagot nito? Bakit ayaw humarap nito? Ganito ba ang kanyang ginagawa doon sa Davao? So nagtaka na sila. So inimbestigahan ng malalim ng Quadcom si Sara, bakit ganitong asta nito? Parang yung kanyang asta, yung kanyang galawan doon sa Davao ay nadadala niya sa national. At hindi sila nagkamali. At doon na nasilip
yung katotohanan na mayroon nga silang malalaking ari-arian, bahay, lupa, na kung saan imposibleng mapunta sa kanila dahil hindi naman sila mga negosyante. At kahit pa 100 taon silang maging manungkulan, hindi sila magkakaroon ng ganong karaming mga lupain, bahay, kung hindi sila magnanakaw sa pera ng taong bayan. Tandaan ninyo. Ngayon, nung nalaman ni Sara Duterte na iniimbestigahan siya at hindi kumikilos ang ating mahal na Pangulo para depensahan siya, nagalit siya ngayon sa ating mahal na Pangulo. Bakit niya sisisihin ang ating mahal na Pangulo? Bakit siya magagalit kung hindi siya didepensahan ng ating mahal na Pangulo? Samantalang, kaya nga naging Pangulo ang ating Pangulo ay para sa lahat. Ang gusto kasi ni Sara Duterte, kahit magkasala siya, magkamali siya, dahil partner sila, ang gusto niya atang mangyari, depensahan siya. Hindi naman ganoon ang prinsipyo ng ating mahal na Pangulo. Pag mali ka, naalala niyo yung sinabi ni ating mahal na Pangulo? Pag nalaman niyang korap ka, ay hindi na kayo magkaibigan. Sinabi naman niya yun. Pag nalaman niyang mandarambong ka, hindi na kayo magkaibigan. Ngayon, feeling kasi ni Sara, iniwan siya sa ere ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi. Wala siyang narinig ng mga panahon na yun. Sa totoo lang, hindi nga siya pinaalis ng ating mahal na Pangulo sa pagiging sekretary ng DepEd o kalihim ng DepEd. May narinig pa ako nun sa ating mahal na Pangulo, dinipensahan pa nga siya. Diba? Sinabi pa ng ating mahal na may tiwala siya kay Sara. Pero nung katagalan na, dahil wala na sigurong mukhang maiharap si Sara Duterte, at dahil nga sa iniimbestigahan na siya at hindi na siya makakuha basta-basta ng bilyon-bilyon, kasi bilyon-bilyon ang hinihingi niya. Ang lalaki ng hinihingi niya. First time na nangyari sa kagawaran ng yung OBP. Di ba? Samantalang nung panahon ni Vice President Leni Robredo, hanggang 700 million lang ang pinaka-budget ng OBP every year. Pero sa kanya, 2 billion. Hindi mo alam kung saan niya gagamitin. Samantalang wala siyang ginagawang proyekto. Bakit siya humihingi ng ganong kalaking mga Diba? Kaya nagtaka na, bakit ganito kagaspang? Kumuha ng pera. Gumamit ng pera. Samantalang wala namang nakikita na mga proyekto mula sa kanya. Kaya inimbestigahan siya. Ngayon, dahil may paggalang ang ating mahal na Pangulo sa batas o sa proseso, hindi niya sinaklawan yung kapangyarihan ng Kamara. Sa halip hinayaan niya, hindi niya ipinakita na porkit kakampi niya si Sara, kakampihan niya. Parang, di ba, pangit, mas pangit tignan na porkit kakampi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Sara, tatabunan niya, pagtatakpan niya. Hindi dapat ganun. Diba? At pangalawa, sa mga gagawin ni Sara Duterte, sa pagnanakaw na gagawin niya, lulubog ang taong bayan. Pag lumubog ang taong bayan sa hirap, sino pa rin ang sisisihin? Natural ang ating mahal na Pangulo. Wala wais si Sara mautak siya Ang gusto niya lang yata, magnakaw ng confidential fund, intelligence fund, doon sa OBP, maging sa DepEd. Na ang mangyayari dyan, kapag lumubog ang Pilipinas, dahil sa pagnanakaw niya, ang ating mahal na Pangulo, ang masisisi dyan, at hindi siya, kasi Vice President lang siya. Kaya nga, ipinahintulot ng ating mahal na Pangulo na imbestigahan si Sara dahil sa totoo lang, kung sino man ang unang nagtraidor, walang iba kundi si Sara. Dahil kung hindi siya traidor, kung mahal niya ang ating mahal na Pangulo, biro niya, kung hindi naagapan yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan, ilalagay niya sa alanganin ang sitwasyon ng administrasyon. Ilalagay niya sa alanganin ang ating mahal na Pangulo. Kasi mahal na Pangulo natin ang sisisihin ng taong bayan. Bakit ganito? Walang pera, walang budget, walang ganito. Siyempre, naisip ng ating mahal na Pangulo, teka, traidor ka. Ang usapan natin, nangungumpanya tayo, gagawa tayo ng kabutihan.
Gagawa tayo ng mga proyekto, tutulungan natin ang mga mahihirap. Pero ibang ginagawa mo eh. Hindi mo tinutulungan ang mahihirap, binabaon mo sa hirap yung mga mahihirap. Kaya hinayaan ng ating mahal na Pangulo na imbestigahan siya. Kaya kung iisipin po ninyong mabuti, ang unang nagtraidor at ang unang gumawa ng masama, hindi po ang ating mahal na Pangulo, kundi si Sara Duterte. Unang-una, gumawa si Sara Duterte ng kalokohan sa mga Pilipino, maging sa ating mahal na Pangulo. Dahil tinrider niya, hindi lamang ang mga Pilipino, maging ang ating mahal na Pangulo, na umaasa na magiging katuwang siya ng ating mahal na Pangulo na gumawa ng kabutihan para sa mga dukha. Pero hindi. Nakuha ninyo? Ngayon, dahil sa inimbestigahan na nga si Sara Duterte, umalis na siya sa kabinete, dahil guilty siya, hindi naman siya pinapalis, ano ginawa nila mag-ama? Sige, mag-isip kayo, ano ginawa nila mag-ama? Nagsumbong si Sara doon sa tatay niyang demonyo. Ano ginawa ng tatay niyang demonyo? Gumawa ng rally, nagsalita ng hindi tama. Naalala nyo? Ano sabi ni Digong nyo? May bangag tayo na presidente. Oh, ano ginawa nila? Pinalabas nila yung kalbo na di umano'y dating PDEA agent na inong inimbestigahan, ang kaso pala nun ay mahilig gumawa ng istorya. Naalala ninyo? O, ginamit nila yung kalbo. Ngayon, hindi naman tumalab yung paninira nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gumawa sila ngayon ng video. Diba? Gumawa sila ng video na nagsasabu. Ngayon, natuklasan din, hindi rin tumalab dahil peke. Ngayon, mag-isip kayo, sino ang namumulitika? Sino ang gumagawa ng hindi tama? Anong ginawa ni Sara? Dahil na-booking na siya, siniraan niya si Romualdez, siniraan niya si Ko, lahat na siniraan niya kasi sira na siya. Wala na siyang ginawa sa mga lumipas na taon. Simula nung siya ay nabuko sa kanyang mga katiwalian, kundi manira na lamang na manira sa ating mahal na Pangulo, sa ating First Lady, dahil sirang-sira na siya. Yan ang katotohanan. Kaya sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, kung na-impeachment si Sara Duterte, yan ay bunga ng kanyang mga kawalangian. Biro mo pinagbantaan niya ang buhay ng ating mahal na Pangulo, ng First Lady, ni House Speaker Martin Romualdez. Huwag mo sabihin na sa ginawa niyang yun ay matutuwa sa kanya ang mga Pilipino, ang ating Pangulo, ang First Lady, maging si House Speaker Martin Romualdez. Huwag mong sabihin na sa kanyang ginawang pambabastos sa Kamara, sa Quadcom, ay matutuwa sa kanya ang Quadcom. Dahil sa mga inaasal niya, sa pinapakita niya, sa mga galawan niya, sa ginagawa niya, napagdesisyonan ng Kamara, naturuan siya ng leksyon. Dalhin siya sa impeachment. Idaan sa impeachment para lumabas yung katotohanan at para sumagot siya ng tama. Anong sinasabi ninyo na hindi siya dinadaan sa tamang proseso? Mga bulag kayo at napapaniwala kayo ng mga taong nagsasabi ng kasinungalingan. Sa umpisa pa lang, binigyan siya ng tamang proseso ng Quadcom, ng Kamara, para sabihin, pinagbigyan siya, sumagot siya. Anong ginawa niya? Nagbigay siya ng listahan, pero yung mga nakasulat doon na pumirma ay hindi mga totoong tao. Sige nga, sino ang bulastog, sino ang walang niya, sino ang gago, sino ang, di ba? Kaya hindi po pinupolitika si Sara Duterte. Kung ano man ang nangyayari sa kanya, yan po ay bunga ng kanyang mga ginawang hindi magaganda. Yan po ang katotohanan. Tingnan nyo, takot na takot dahil sa takot niya na makita yung nilalaman ng kanilang bank account ng mga Pilipino. Dahil sa takot niya, dahil alam niya hindi niya kayang sagutin kung sino yung mahigit 400 na mga employees ng OBP na pinapasahod ng gobyerno. Dahil hindi niya kayang sagutin kung sino-sino yung mga estudyante doon sa DepEd na sinasabing ghost employee. Binayaran niya ang mga huwes dyan sa Korte Suprema para mahadlangan ito. Dahil magiging katapusan na nila yan pag natuloy yung impeachment. Alam nyo, ang taong hindi takot at walang tinatago, matutuwa pa yan pagka siya ay napa-impeach dahil yun ang kanyang pagkakataon para ipahiya yung mga nagsasabi sa kanya ng kung ano-ano. Pero bakit hindi ganun ang kanyang ginagawa? Bakit tumatakbo siya, tumataka siya? Kasi alam niya sa sarili niya na may tinatago siya. Yan ang katotohanan.
Kung may isip kayo, dapat naiisip nyo yan. Kung may utak kayo, dapat nakikita nyo yan, na-analyze nyo yan. Pero tulad ng sinabi ni Panelo, nanggaling na rin sa bunganga ni Panelo, mga bulag ang mga DDS. At ang bansang ito, ang mga opisyal ng bansang ito, yung karamihan sa kanila, nababayaran. At karamihan ng mga nasa katungkulan ay takot sa 1 trilyon na kung saan ay may black voting. Kaya ang iniisip nila, hindi ang mga Pilipino, kundi ang kanilang mga sarili. Diba? Yan ang katotohanan. So, pasensya na po kayo kung diretsahan tayo magsalita dito sapagkat dito po ang totoo. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.